Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 146 na International League. Nakagawa nga itong si Hanamichi na isang pambihirang tres na labis na ikinatuwa talaga ng buong manonood kahit pa ang mga manlalaro nila sa bench. Habang itong si Orochi naman ay hindi pa din makapaniwala dahil nagawang maipasok ni Hanamichi ang kanyang napakalayong tres. Sira ulo ka talaga, pinsan kong baliw. Pinagpawisan ako sa tira mo na yun ah. Hindi ko lubos akalain na papasok ang bolang yon. Grabe, kinabahan talaga ako sa'yo pinsan. Yan ang sabi ni Orochi. Naison Hanamichi, hindi ko talaga inaasahan na makakagawa ka ng tres. Akala ko talaga sasablay pa ang tira mo na yan. Pinakaba mo talaga kami doon Hanamichi. Yan naman ang sabi ni Hatoshi na nakaupo at pinapanood ang laban ng Shouko at Ryukufu. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at tinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket. Mga kasama, tayo naman ang gagawa ng puntos dito. At oo, nakagawa nga itong si Sakuragi ng isang tres. Pero hindi pa din ito magiging dahilan upang sila ang magpatakbo ng laban na to. Tandaan nyo, tayo pa din ang lamang sa laban. At tayo pa din ang nagkokontrol dito. Kaya naman, humanda na kayo mga kasama. Dala, atake na tayo. Yan ang sigaw ni Tochiya. Sabay pasa ng bola papunta kay Michael. At nang hawak na ni Michael ang bola, agad din naman itong binantayan ng mahigpit ni Hanamichi. At sa pagkakataon na to, talaga namang sobrang higpit ng ginagawang depensa ni Hanamichi dito. Tignan nyo, talaga namang sinusubukan itong si Michael, itong si Hanamichi ah. Ano bang inaakala niya? Na magagawa niyo mapasuko itong si Hanamichi? Pues, dyan siya nagkakamali. Dahil hindi siya uurungan itong kaibigan natin. Yan ang usapan ng mga tropa ni Hanamichi. Habang itong mga tagahanga ng Ryukufu ay nagsisigawan na din ng malakas. Sige Michael, talunin mo na yung may pulang buhok na yan. Para naman malaman niya na hindi kanya talaga kaya sa ilalim ng basket. Yan naman ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryukufu. Habang itong si Hanamichi naman ay todo pa din ang depensa kay Michael. Aba, mukhang susubukan mo ako golden ang buhok ah. Sige nga. Tignan natin kung magagawa mong makapunto sa depensa ko. Sige na, umatake ka na kung kaya mo. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sabay sinubukan itong sundutin ang bola mula kay Michael. Subalit, agad din naman itong nabasa ni Michael. Kaya naman, mabilis siyang naiwas ang bola sa kamay nitong si Hanamichi na napansin naman agad nitong si Ayako. Mali ang ginawa ni Sakuragi sa pagkakataon na yun ah. Hindi niya ba napansin na pinapakagat lang siya nitong si Michael sa posisyon na yon? Yari ka na ngayon Hanamichi, kumagat ka sa play ni Michael. Yan ang sabi ni Ayako sa kanyang sarili. Habang itong si Hanamichi naman ay nagulat talaga sa ginawang pag-iwas ni Michael sa gagawin niya sanang pag-steal. Patay, nadali ako ng kulokoy na to ah. Siguradong mahihirapan na akong pigilan siya. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Habang itong si Michael naman ay nagawa na maiwas ang bola mula kay Hanamichi. Kaya naman, agad itong tumalon at gumawa ng isang layup na agad din namang pumasok sa kanilang basket. Kaya naman, nagawa na naman nilang maitaas sa 5 puntos ang kalamangan nila sa Shouko. At 2 minuto at 33 segundo na lang ang natitirang oras para sa unang half ng laban. At itong ibang manlalaro ng Shouko ay napamangha talaga sa ginawang play ni Michael laban sa depensa nitong si Hanamichi. Talaga namang sobrang bilis at talino nitong si Michael sa paggawa ng play. Nagagawa niyang mapaikot ang mga manlalaro sa loob ng court at isa na dito itong si Hanamichi. Yan ang sabi ni Sendo. Tama ka nga Sendo, pero dapat kasi hindi sumusundot ng ganun kahalata itong si Hanamichi. Masyado siyang agresibo. Nahalata tuloy ng kanyang kalaban ang kanyang gagawin na plano. Yan naman ang sabi ni Fujima. Makulit talaga tong si Hanamichi, pero wag muna natin siyang husgahan agad. Tandaan nyo, malaki ang tiwala ni Coach Hansei sa batang yan. Kaya naman, siguradong magagawan din ang paraan ni Hanamichi kung paano niya matatalo yang si Michael sa paggawa ng play. Yan naman ang sabi ni Maki. Sa kabilang banda naman, itong si Hikaru ay biglang nilapitan itong si Hanamichi at kinausap ito na tila silang dalawa lamang ang nakakarinig. Hoy, ikaw may pulang buhok.
Huwag ka nga masyadong umasa na kaya mong sabayan itong si Michael sa paggawa ng play. Masyado ka pang maraming kakainin na bigas bago mo siya magawang talunin. Ngayon, bibigyan kita ng pinakamagandang payo mula sa akin. Kung ako sa'yo, mauupo na lang ako sa bench at magpapalit na ng ibang player ninyo. Dahil hindi mo kakayanin niya si Michael pag nagseryoso na yan sa laro. Yan ang sabi ni Hikaru. Anong pinagsasabi mo dyan, Bakulaw? Kaya lang naman nakalusot sa akin yung pinagmamalaki yung si Golden ng buhok dahil sa masyado ako nagpapadala sa aking emosyon. Kaya naman, hindi ako masyadong nakapag-isip ng maayos. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Wala kang utak number 10. Kaya naman, paano ka makakapag-isip ng maayos? Wala ka naman nun. Yan naman ang pang-aasar na sabi ni Hikaru sabay umalis na sa harapan nitong si Hanamichi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Opensa tayo, Hanamichi. Pumesto ka na maganda dahil gagawa tayo ng punto sa posisyon na ito. Babawian natin ang mga malalaro na Ryukufu. Yan ang sabi ni Ryota. Sabay dribble na mahinaon sa bola. Sabay na pabulong ito sa kanyang sarili habang nakatingin sa mga malalaro ng Ryukufu. Humihigpit ang depensa nila lalo Parang ayaw talaga nila kaming papuntusin at pahabulin sa kanilang score. Mukhang desidido silang panatilihin ang kalamangan nila hanggang sa matapos ang unang half na ito Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Rukawa. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad din naman itong naganda para umatake sa kanilang basket. At itong mga tropa ng Shouko ay kinakabahan dahil sa hindi nila alam kung paano gagawa ng puntos itong mga malalaro ng Shouko. Ayan na, hawak na ni Rukawa ang bola. Mukhang aatake na siya sa kanilang basket Sana naman makapuntos sila sa posisyon na ito para maibaba ulit nila sa tatlo ang kalamangan ng Ryukufu sa kanila. Yan ang usapan ng mga tropa ng Shouko. Habang itong si Rukawa naman ay agad na naganda para gumawa ng puntos. Kaya naman, itong si Tochiya ay agad ding tumakbo para bantayan ng mahigpit itong si Rukawa. Nang biglang nag-spin moves ng sobrang bilis itong si Rukawa sa depensa nitong si Tochiya. Nalabis na ikinagulat itong si Tochiya. Kaya naman, na-delay ang depensa nito kay Rukawa na naging dahilan upang tuluyan na makalusot itong si Rukawa laban sa depensa niya. Madali lang pala gawin ang ginawang play ng Michael na yan. Sige na, Tochiya, maiwan na kita at gagawa na ako ng punto sa posisyon na ito. Yan ang sabi ni Rukawa. At itong si Mr. Smith ay napanganga talaga sa kanyang kinauupuan dahil na nga sa pagkamanga sa ginawang galaw nitong si Rukawa. Ang galing! Ang husay mo sa pagkakataon na yun, Rukawa. Nagawa mong malusutan ang depensa nitong si Tochiya nang walang kahirap-hirap. Sige na, gumawa ka na ng puntos at habulin nyo na ang kalamangan ng Ryukufu sa inyo. Yan ang sabi ni Mr. Smith sa kanyang sarili na talaga namang namamangha kay Rukawa. Habang itong si Rukawa naman ay dinidribble na ang bola papunta sa kanilang basket. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang easy jump shot. At dahil sa higpit ang depensa nitong si Hanamichi at Takagi sa ilalim ng basket, wala na nakasabay pa kay Rukawa. Kaya naman, nagawa nitong maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang maibaba ulit nila sa 3 puntos ang kalamangan ng Ryukufu sa kanila. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong manonood sa loob ng court. Aba, talaga namang walang gusto magpatalo sa dalawang kupunan na to Talaga namang pilit na hinahabol ng Shouko ang kalamangan ng Ryukufu sa kanila. At itong Ryukufu naman ay pilit din pinapanatili ang kalamangan sa Shouko. Ngayon na 2 minuto at 5 segundo na lang ang natitirang oras para sa unang half na ito. Sino kaya mananatili sa itaas? Ang Shouko ba o ang Ryukufu? Sino kaya sa dalawang kupunan na to ang makakuha ng unang half? Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang namamangha sa dalawang kupunan na naglalaban. Sa kabilang banda naman, itong si Ryota ay agad na nilapitan itong si Rukawa para purihin ito. Naisan, Rukawa, naisan mo dun si Tochiya. Nag-fake ka talaga, nagagawa ka ng puntos para magmadaling dumipensa itong si Tochiya sa'yo. Pero ang totoong plano mo ay bibiglain mo siya sa pag-atake mo para madelay ito sa depensa. Sobrang effective ng ginawa mong play na yun, Rukawa. Yan ang sabi ni Ryota. Basic lang ang ginawa ko, Miyagi. Akala ko kasi mahirap makalusot kapag ginawa ko ang play ni Michael. Pero hindi pala, dahil kumakagat din pala itong mga manlalaro ng Ryukufu sa play ng kanilang kakampi. Yan naman ang sabi ni Rukawa nang biglang sumigaw itong si Ayako. Naison, Rukawa! Ngayon, dumipensa na kayo. Huwag niyo silang ahayaan na makapuntos. Pilitin yung makuha ang bola sa kanila. Kailangan nating mabawi ang kinuha nilang kalamangan sa atin upang hindi tayo mahirapan sa second half ng laban. Kaya naman, gawin niyo ang lahat para mapigilan lamang sila. Yan ang sigaw ni Ayako.
Habang itong si Michael at Tochiya ay napatingin sa mga malalaro ng Shouko. Mahusay Shouko, hindi niyo talaga kami binibigo. Sige, ipakita niyo pa sa amin kung hanggang saan nga ba talaga ang kaya ninyo. Pero titiyakin ko sa inyo na hindi kayo mananalo sa laban na to. Yan ang sabi ni Michael. Ayos din ang ginawa mo, Play Rukawa. Nagulat talaga ako dahil hindi ko inaasahan na gagayahin mo si Michael sa kanyang play. Ngayon, na alam ko na ang play mo, sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka na makakaisa pa sa akin. Yan naman ang sabi ni Tochiya. At dito na nagtatapos ang chapter 146 ng International League.